Anong balita mga pare ko Pinatikim dito ng Boston Celtics ang New York Knicks. May gusto talagang patunayan dito si Jason Tatum. Ito na mga pre, simula na ang bagong season. Kaharap dito ang New York Knicks laban dito sa reigning champion na Boston Celtics. Bago muna ang game, nagkaroon muna dito ang championship ceremony at kung saan binigay ito sa mga coaching staff at mga player. Itong kanilang championship ring. Parang maiiyak pa dito si Jason Tatum nang magsalita ito sa harap yan ng fans ng mga Boston Celtics. Napakaraming tao sa arena ng kanilang championship. Well, start na dito ng first quarter. Sinimulan dito ng Jason Tatum ang opensa ng Boston sa kanyang wing 3-pointer. Pero agad naman tumagot ng back-to-back basket itong si Jalen Brunson at Karl Anthony Towns. No Kristaps Porzingis pala dito ang Celtics. Pero andyan naman ang veteran na si Al Horford. Nagkabanggaan pa si Jalen Brunson at Jaylen Brown. Ito naman momento para sa home team. Nagmula naman yan dito sa fast breakdown ni Jason Tatum. Nasundan pa yan ng 3-pointer ng reigning MVP na si Jaylen Brown. Halfway mark naman, hindi nagustuhan dito ni Jason Tatum ang pag-foul sa kanya ni OG Anunoby. After nyan dito mga pre, napatake over na ang malala na si Jason Tatum at nagpaula na ng tatlong sunod na tres. Pinangunahan niya ang Boston beyond the arc. Sa kanya galing ang 4 sa 10 tres ng Celtics dito pa lang sa first quarter. Kaya naman natapos ang first quarter lamang ng 19 points ang home team. Sa pagpasok naman dito ng second quarter, mainit naman dito sa Knicks si Miles McBride. Shooting perfect naman sa 5 of 5 sa field. Siya ang unang player sa New York na nakapagtala ng double figure. Pero yun nga lang, mainit pa rin dito sa shooting sa labas ang Boston. Tatlong sunod na tres ang naipasok na magana sa 20 ang kalamangan dito ng Celtics. After ng tres na ito ni Jason Tatum, sa sobrang init na pa Jordan Shrug pa itong si JT. Nakisali na rin si Derek White shooting sa BNDR. Dalawang sunod na tres sa under 4 minutes. Sa kabilang banda naman, si Jalen Brunson kumanada ng 7 straight points. Pero hindi pa yan sapat para sa New York. Nabokya naman dito si Mikal Bridges 0 out of 5 sa field. Hindi magandang pangitain para sa New York. Sa end of first half, tambak pa rin dito ang New York. Sa score yan na 74-55. Sa entering naman ng third quarter, different quarter pero same shot shooting pa rin ito para sa Celtics. Dahil tatlong tres pa rin ang pinaulan para sa New York. Pero ito nakapagtala na rin ng punto si Mikal Bridges sa wakas. Naipasok niya na rin itong kanyang corner 3-pointer. Pero yun nga lang, nakakasagot kagad sa tres itong si Drew Holiday. Na-lockdown naman dito si Jalen Brunson sa higpit ng depensa ni Jaylen Brown. Kaya natawagan ng 8-second violation. Papalo pa sa 30 itong biggest lead ng Boston Celtics. Kota na dito si Jason Tatum sa kanyang 37 points. First game pa lang ito para sa bagong season. Target na dito ng Boston na makapagtala na dito ng all-time record with most 3-pointer in a game na kung saan meron na silang 26 point made sa third quarter. Well, sa fourth quarter kahit natambak na ang New York Knicks, pinasok pa rin dito si Jaylen Brown. Wala pang isang minuto, dalawang tres na kaagad para sa Boston. Under 9 minutes, naitablan na rin nila dito ang record ng Miami Heat noong 2020 with 29 3 points made. Lahat nakamata para sa all-time record. Nga lang hindi nakuha dito ng Boston Celtics. Kinulang na lang dito ng isang tres. Naganap na rin ang first father and son sa NBA. LA Lakers versus Minnesota Timberwolves. Dalawang bigatin team naman ito mga pre. Nakasuporta naman ang pamilyang James. First quarter para simulan dito ng Lakers ng opensa. Kumanada kaagad itong si Rui Hachimura. Pinatikim kaagad ang poster dunk itong si Rudy Gobert. Solid naman ang depensa dito ni LeBron James. Butata naman ang inabot ni Rudy Gobert mula kay Rui Hachimura. After naman yan, nakapag-showtime pa ng dunk dito si LeBron James. Sa kabila naman, buhat naman dito ni Anthony Edwards. Ang opensa ng Minnesota, dalawang tres kaagad ang inaitala. Pakita pa dito ng hang-time layup mula sa harap ni Jackson Hayes. Sa end dito ng first quarter, lamang dito ng isa ang Minnesota. Sa second quarter sa wakas, nakuha na ni Julius Randle ang kanyang first field goal. Mula yan sa wing 3-pointer. Pero naisa naman siya dito ni LBJ. Nakapag-commit dito ng offensive foul. Ipinasok na rin dito si Dalton Knecht. Magandang pasa ang ginawa niya dito kay Jackson Hayes. 2-handle ang ginawang slam dunk. Naitala kaagad dito ni Dalton Knecht ang kanyang 3-pointer. Official point niya para sa regular season. Ito pa ang isang basket mula sa rookie. Isinulo na ang fast break run ng Lakers. Pero after ng play na yan, nakakuha naman ng steal dito si Austin Reeves. Abante na ng double digits dito ang LA Lakers. Nanggigil na rin dito si Anthony Edwards. Well, dahil malaki na rin ang namang ng Lakers, sabay na dito impinasok sa under 4 minutes ang magtatay na sila Bronny James Jr. Nagkaroon pa dito ng moment ang dalawa nang magpasahan pa sila. Under 3 minutes, ganado dito si LBJ na magdunk. Tumira ng 3 dito si Bronny kaso nga lang mintis. Well, saglit lang pinaglaro dito si Bronny. 3 minutes lang ang tinagal. Natapos dito ang first half lamang ang Lakers. Sa entering naman third quarter, sinimula naman ni AD at LeBron. Mula naman yan sa alley-oop play. Nakaisa na rin dito si David Jenso. Well, may double-double na dito si Anthony Davis. Nangalabaw na dito si Anthony Davis. Napasabit pa dito si Anthony Edwards na N1 basket. Kotang-kota na dito si AD with 25 points. Pasok naman ng fourth quarter, lamang pa rin naman ang Lakers. Bumawi na dito ang visiting team mula sa alley-oop dunk ni Rudy Gobert. Bumawi kaagad ang magandang assist ni D'Lo mula kay Jackson Hayes. Kaya napa-timeout kaagad dito ang Minnesota Timberwolves. Pero nung pinasok na dito si Davis, kumanada kaagad ang 30 points na dito si AD. Kaya hindi na dito napigilan. Kaya sa huli, panalo na dito ang Lakers.